Dadako tayo sa ating question and answer, mga kapatid. So ngayon may hawak po tayo rito na tanong at ito na po siguro ang ating unahin. So ito, Brother Gomer, yung tanong. Sa panahon ni Adan at Eva, paglabas nila sa Garden of Eden, Sabi rito, wala pa naman na pag-usapan na may mga tao na maliban sa kanila, pero bakit paglayas ni Cain, may pamilya na siya? Pagbalik. Ano po paliwanag dito? So si Cain daw po, saan kumuha ng asawa? ito po yung talagang pinaka-common o pinaka-maraming bisis na tinatanong sa amin. Problema talaga kung saan galing yung asawa ni Cain na yan. Ayan. Pero pag sinearch po ninyo sa YouTube, sa Facebook, the most shortest question and answer, lalabas yun doon. Yung tinanong kay Pastor Durante, ang sagot lang niya, kung hindi kapatid, pamangkin. Yan lang yung sagot niya. Sige, Brother Gomer, sagutin mo na. Ayan, sabi po sa Genesis 3, verse 20, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So maliwanag po mga kapatid na si Eva po ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Kaya kung ang tanong, saan kumuha ng asawa si Cain, tama po yung sagot. Kung hindi kapatid, Pamangkin. pamangkin, mga kapatid. Ngayon, siguro po ang nakakalito po doon ay doon sa termino na nakilala ni Cain. Ano? Kasi mayroon pong ginamit na talata, Brother Johnson, na nakilala. Ano? Alamin po natin mga kapatid na yung word na nakilala, tingnan po ninyo doon sa 4:1 muna. Sabi diyan, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi. Saan ho ba kayo nakakita ng nakakilala pa lang ay naglihi na? So may malalim pong termino yung nakilala sa Bible. Actually, ang ibig sabihin niyan ay nagkaroon po sila ng intimate na relasyon, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin nung nakilala. At kung makikita nyo dyan, ay doon naman sa 4:17, ganun din ang termino. Tingnan po ninyo mga kapatid. Dito na lito yung iba. Sabi dyan, at nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya ay naglihi, ipinanganak si Enoch. So pareho po yung termino na ginamit doon sa 4:1 at saka 4:17. Ngayon, papaano tayo nakakasiguro na hindi po ang ibig sabihin nung 4:17 ay nung lumaya si Cain, wala siyang asawa, tapos nung pumunta sa isang lugar ay may nakilala siya. Kasi ganun yung ating kaisipan po dyan. Ano ho? Tingnan po natin yung Genesis 4:25. Ang nakalagay po dyan, at nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki. Di ba? So, dalawang beses na nakilala. Ibig sabihin, hindi niya kilala nung nakilala niya na naman. So, ito po, ang paliwanag po dito, yung word na nakilala ay intimate po yan, mga kapatid. Kaya nga, si Cain po, nung lumayas po, umalis, ay may asawa na po siya. At nakilala niya yung asawa niya. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng intimate relation, kaya nagkaanak. Yun po ang ibig sabihin. Kaya kasi po, si Adan po ay marami pong naging anak ng mga babae at mga lalaki. So, talagang ang naging asawa po ni Cain, mga kapatid, ay galing po sa kanyang kapatid o pamangkin. Yun po yung ating masasabi po dyan. Sandali lang. Ihahabol ko na lang po ito. Nagkaroon ng pamangkin. Wala naman, may asawa po ba si Abel? Yun, pwedeng ano po yun. Kasi hindi na po narrative kasi na nangyari na, tingnan po ninyo ito Sabi sa 5 ng Genesis pa rin. Tingnan po ninyo sa Genesis 5, ang talata ay 4. Yan. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So marami pong naging anak si Adan. So malamang sa malamang, kapatid talaga yung napangasawa niya, mga kapatid. Or, pwede rin ngang, hindi natin alam kung sinong unang nagkaasawahan Kaya yung sinabi ni Pastor Durante na maaring pamangkin, pwede rin mangyari. Hindi natin po alam kasi hindi naman po chronological order itong Genesis, mga kapatid. Kasi kung babasahin niyo po ang Genesis, tingnan po ninyo dito, sa Genesis 5, chapter 5, ay ang pinag-uusapan pa lang dyan ay si Seth. Pero pagdating ng Genesis chapter 6, napakarami ng tao.
Tingnan po ninyo sa 6 verse 1. Dalawang chapter lang dami na kagad tao. Kaya hindi po yan isinulat lahat. Nangyari nang magpasimula lang dumami ang tao sa balat ng lupa. Chapter 6 ito. Kung titingnan po ninyo, napakabilis niyan. Pero yung gap po niyan ay napakahabang panahon po niyan, mga kapatid. Kaya hindi po natin pwedeng pagbatayan yung chapter by chapter ng Genesis kasi po ito ay summary ng nangyari po sa creation. Mula kay Adan hanggang doon sa kanyang mga lahi. So, wag po tayong magduda na ang naging asawa po ni Cain, ayun nga, malamang ay kapatid po niya. At nung umalis po siya, ay may asawa na siya, maaaring ganon. At yung termino na nakilala, sabi ko nga po, yun ay hindi ibig sabihin na doon niya natagpuan yung kanyang asawa, no. Kundi, nagkaroon lang po siya ng intimate relation ay nagkaanak. Ayan po yun. Ayan. Okay? Dagdagan ko lang po yun kasi para maiba naman doon sa maraming mga business na itanong sa amin ay magdadagdag lang po tayo ng konti doon sa binanggit ni Brother Gomer. Maaring sa kaisipan, yung mga kabataan, bakit kapatid o pamangkin, malapit na kamag-anak? Tandaan po natin na binasbasan ng Panginoon si Adan at si Eva na humayo at magpakarami. Tapos doon sa binasa na talata kanina, wala namang tao na hindi galing kay Eva. Siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Tama ba? Nabasa kanina, Brother Gomer, no? Ngayon, nakikita po natin doon sa nabasa rin po kanina na nagkaanak sila ng mga lalaki at babae doon sa 5 talatang 4 ng Genesis. Sa tinatawag na ancient world ay hindi bawal yung pag-aasawa sa malapit na kamag-anak. Bagaman sa ating panahon ay merong pag-aaral na kaya pinagbabawal ito kasi merong pwedeng maging problema yung anak ng magkamag-anak. Bagaman may ibang lahi na tulad ng Chinese, kung ako nagkakamali, mga kamag-anak din lang ang yung nila. Anyway, so doon sa pag-aaral na yon, ang sabi po ng ilang mga eksperto po dito, bakit dumating sa panahon na ipinagbawal na ito? Samantalang sa panahon ni Adan ay pwedeng-pwede naman. Doon sa chapter 18 at chapter 20 ng Leviticus ay makikita nyo na po yung bawal na yung pag-asawa sa malapit na kamag-anak. So 2,500 years after ni Cain, ay sa panahon bago yon ay hindi bawal. Bakit hindi bawal at walang pag-aaral? Kasi sabi nga, dahil yung genetic purity ng unang henerasyon, yung DNA ni Adan at Eva ay perfecto pa noong simula. Perfect pa. Walang harmful mutations na tinatawag. Walang genetic defects. Kaya hindi delikado ang pag-aasawa sa malapit na kamag-anak. Kasi na-prove naman ng pag-aaral sa panahon ngayon na kaya mahigpit na pinagbabawal dahil mas front po siya doon sa pagkakaroon ng problema. Habang lumilipas yung panahon at dumadami yung mutation na tinatawag, kaya pinagbawal na po ito. So, doon sa tinatawag na Hebrew clue, narrative comprehension o tinatawag na selective storytelling, sa Hebrew sa kasulatang Hebrew, dahil na sa Genesis, yung pong tinatawag na generation or descendants sa Hebrew ay tulidot. Ang ibig sabihin, ang Biblia ay nagpapakita ng mga anak na may relevance sa redemptive plan. Kaya nabanggit si Abel ay nasa faithful line. Si Cain ay rebellious line. Samantalang si Seth ay messianic line. Yan po yung nasa Genesis chapter 25 at 26. Basahin na lang natin siguro ito. Genesis 4, 25 and 26. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at ng anak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat anyay binigyan ako ng Diyos ng ilang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. 26. Nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki na tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon.
Ayon, kaya tinatawag na messianic line. Pero hindi na kailangang ilista at hindi po na-record ang lahat ng kanyang o pangalan ng kanyang mga anak. Kaya hindi po nakasanayan sa ancient Hebrew yung ididetalye. Alin ba talaga? Kapatid o pamangkin? Kaya kung hindi kapatid, pamangkin. Pero mas malaki ang possibility na yun po ay kapatid. Yan. Kaya nga sa Jewish and early Christian understanding, based sa Jewish tradition, ayon kay Josephus, ay isa po sa anak ni Adan at Eva yung napangasawa ni Cain. No? Tinatayang sa pag-aaral ng mga scholar ay si Adan at si Eva ay mayroon pong nabuong anak sa pag-aanalisa nila. Hindi na natin mababasa talata. More or less 33 na mga anak ng lalaki at babae. So, sa ibang mga scholar po ay sinasabi po talagang marami at naputupad yung basbas sa kanila ng Panginoon na magpakarami. Ayan. So, yun po.